Magandang araw mga kapuso, narito na tayo sa episode 471 ng Abot Kami na Pangarap. Pinuntahan nga ni Doc Carlos ito nga lamay at nakita niya yung namamahala rito na nagkakausap. Sabi nung lalaki, mabuti na lamang at napalitan agad natin yung bangkay. Sino ba kasi yung Irene na yon? Sabi naman ng babae na mamahala na saklay, aba ewan ko, mabuti nga napalitan natin agad kasi pares tayo mananagot dito. Mabuti pa, puntahan na natin yung bangkay na nakaburol doon at baka may magtanong na naman, may maghanap na naman. Kasi nga nagtataka sila, ba't ang dami nga talaga naghahanap doon sa Irene na yon. Kaya natukoy nga talaga ni Carlos na talagang si Irene nga yung bangkay na nakaburol doon, na nakita mismo ni na Annalyn. Sabi niya, walang niya ka talaga Irene. Hanggang dito ba naman sa kabilang buhay, hinuhuli mo pa rin ako. Samantalang itong si Lynette ay umalis ulit ng bahay dahil nga hindi nga talaga maalis sa isipan niya yung mga kinukwento nga ni Chang Susan, ni Josa, saka ni Annalyn. Kaya umalis siya para puntahan yung funeral mismo dahil alam niya natandaan niya yung pangalan. Samantalang si Carlos, inunahan niya na agad. Binayaran niya yung embalsamador para tuluyan na i-dispatcha ang katawan nga ni Irene. Napaamin niya agad ito. Sabi niya, alam ko ang anomalyang ginagawa ninyo. Nakipagsabwatan ka doon sa namamahala doon sa may saklay. Para nga naman kunin yung bangkay at gawin ninyong display, pero ang totoo pinagkakakitaan ninyo dahil sa sugal ninyo. Alam kong kasabot ka rito. Mapapahama ka kapag nireport ko to sa mga polis. Kaya eto yung unang pambayad. Dadagdagan ko pa yan. Kulang pa yan. Ang sa akin lang, madispatcha mo ang katawan ni Irene. Sabi naman nung nag-embalsa, sige ho, ako na ho ang bahala doon sa katawan. Kung gusto niyo po sunugin natin para wala na pong maiwang bakas. Sabi naman nito Carlos, sige, ikaw na ang bahala dyan. Pinaubayan niya na sa mga namamahala ng funeral ang nangyari. Samantalang si Annalyn ay tumawag sa kanya ang nanay niya para sabihin na nandito na nga sa labas ng funeral para makumpirma kung si Irene nga ba talaga yung bangkay na ibinalik dito at para masagot na rin ang mga katanungan niya. Nagpaalam siya kay Annalyn na nandito siya. Sabi naman ni Annalyn na mag-iingat ka. Alam pa to ni Tatay Carlos, hindi niya alam. Ako lamang mag-isang naglakad dito. Sabi naman ni Annalyn na mag-iingat ka at balitaan mo ko agad. Sige nanay, i-charge ko pa tong cellphone ko, palobat na kasi. Mamaya na naman tayo mag-usap. Sige anak, tatawag agad ako sa iyo, huwag kang mag-alala. At nagpaalam na nga sila sa isa't isa at bumaba na nga si Lynette sa may kotse para harapin ang mga katanungan na bumabagabag sa kanyang isipan at tuluyin na nga siyang pumasok dito. Ngunit bago siya pumasok, tinawagan niya muna si Chang Susan para ipaalam na nandito siya. Nagbigay ng babala si Chang Susan, sabi niya, ang may-ari nga ng saklay na yan ay talaga nga naman nag-aasikaso ng mga bangkay na hindi nanggagaling sa kanila. Kaya kung maaari ipagbigay agad alam ni Lynette sa kanya kung ano man ang mababalitaan nito. Para nga naman malaman ni Chang Susan kung totoo nga bang si Irene yung nasa loob ng punerarya ngayon. Kaya nga sabi nga ni Lynette, hahanap daw talaga siya ng paraan para nga naman malaman ang katotohanan. At sinabi rin niya kay Chang Susan na hindi nga to alam ni Carlos, siya lamang mag-isa na lumakad dito. Sabi naman ni Chang Susan, sige Lynette, balitaan mo na lang ko agad, mag-iingat ka. At ito na nga, tuluyan na nga pumasok itong si Lynette. At syempre, naghihintay ng balita itong si Chang Susan. Samantala, nagmamasid si Lynette sa loob, ngunit wala siya nakikitang tao. Hanggang sa nakita na nga siya nung lalaki nag-embalsa. Sabi niya, ma'am, ano po yung may paglilingkod namin sa inyo? Ang magandang araw. Naparito ko para hanapin yung katawan ng kaibigan ko. Sino po ba? Meron po ba kayo litrato niya? Opo, meron po ako. Eto po, baka kilala niyo po ito. Siya po si Irene. So, sabi nung lalaki, naku na naman. Sabi ni Lynette na naman. So, ibig sabihin, meron naghahanap sa kanya kanina pa. Tama ho, meron nga po naghahanap. Pero, nagkamali lang ako ng sinabi. Ibang bangkay po pala yung hinahanap ng mga ibang tao, hindi po yung tao na yan. Wala po siya dito, ma'am eh. Hindi nga ho namin nakita yung tao niyan. Hindi sana kapag nakita ho namin, namukhaan ko na sana. At nasabi ko na agad sa inyo. Samantalang si Annalyn, kinausap siya ng tatay niya para nga naman sabihin na magbabakasyon nga daw si Doc Carlos saka ang nanay niya sa ibang bansa. At 2 to 3 weeks ang tagal nito. Sabi ng tatay niya, ang tagal naman yata. 2 weeks lang daw po pero syempre kapag napasarap yung bakasyon nila, maaari pong abutin ng hanggang 3 linggo. Yun po yung gagawin nila para po makapag-isip-isip sila at makarelax naman dahil nga po sa nangyaring hostage, di ba?
nadami lang naman po ako eh. Sinasama nga po nila ako pero ayaw ko. Nakakahiya naman tay, diba? Kasi kakalipat ko lang dito sa Apex tapos alis agad ako. Sabi naman ng tatay niya, anak, sumama ka. Ba't naman po? Parang nilalapit niyo ako lagi kay Tatay Carlos hindi naman sa ganun anak. Dahil nakilala ko na parang merong kakaibang tinatago ugali si Carlos. Para bang nasa loob ang kulo niya. Kaya kinakailangan bantayan mo ang nanay mo dahil labis ako nag-aalala sa kanya. Kaya please anak, sumama ka sa kanila. Samantala, dumating nga tong lalaki at saktong paalis na nga to si Lynette, ngunit napahinto siya agad dahil nakilala niya na para bang pamilyar yung carpet na yun. Sabi kasi nung lalaki na assistant, kuya, saan ba natin ilalagay tong carpet na to? Sa gitna ho, sabi ni Lynette. Pwede ko ba makita yung carpet na yan para kasing pamilyar sa akin? Teka, sa amin to Paano to napunta dito? Sabi nung nag-embalsa. Ma'am, 10 piraso yung binili kong ganyan. Ang dami ho namin ganyan dito. Yan po yung ginagamit namin sa mga bangkay dito. Sabi ni isang lalaki. Ay, binili. Di ba galing to doon sa bangkay na babae na natagpuan natin doon sa may ilog? Sumisenyas yung nag-eembalsa. Sabi naman ni Lynette, huwag sabi nga kayo ng totoo. Eto ba yung babae tinutukoy nyo? Hindi sila nagsasalita. Sabi ni Lynette, ulitin ko ang tanong. Eto ba yung babae tinutukoy nyo na nakita nyo mismo doon sa may ilog na bangkay? Samantala, lumipat naman tayo kina Harry saka kay Carlos. Nag-uusap pa mag-ama at sinabi nga ni Carlos na ibebenta na raw niya yung bahay nila. Nagulat si Harry, anong dahilan? Sabi ni Carlos, dahil para bang malas sa amin ni Lynette ang bahay na yun. Ang dami na nangyari doon. Sabi naman ni Harry, sa bagay, 2 beses na ba naman kayo nanakawan? Hindi na biro yun, sobra na yun. Basta, Dad, akin yung refrigerator na may iwan nyo doon sa bahay Sige, kunin mo lang kung anong gusto mo doon. Saka nga pala yung carpet. Sobrang ganda nun Naku Harry, wag na. Hindi yung babagi sa kondo mo. Ang pangit nun. Bibilan na lang kita ng bago. Hindi Dad, sige na. Bagay kasi yun sa akin Alam mo Harry, paborito yun ng Tita Lynette mo yung carpet na yun. O di papaalam ko na lamang kay Tita Lynette kapag pumayag siya, di bibigyan niya sa akin. Walang nagawa si Doc Carlos, di ba? Samantala, sabi nung lalaki, nung nag-eembalsa, ba't mo sinabi? Mabubuking tayo nito Samantala, ito namang si Lynette, sabi niya, uulitin ko ulit ang tanong. Samantala, dumako na tayo dito kay Joyce. Pumunta siya ng Apex at nakita niya tong si Regan, tinawag niya na Pogi. Pogi, sabi naman ni Regan, ako po. O ikaw, nagtatrabaho ka ba rito sa Apex? Dati po yun. Ano po ba yung may paglilingkod ko? Hindi ko alam kung kilala mo to Kilala mo ba si Dr. Annalyn Santos? Ako po. Ako po yung best friend niya at future and last boyfriend niya. Sabi niya, nagpatawa pa to si Regan Pwede mo ba ako samahan sa kanya? Kasi meron ako importanteng sasabihin sa kanya sige ho, dito po tayo. Samahan ko po kayo. Sige, salamat. Samantalang si Harry, pinunta niya si Annalyn. At sabi nga ni Annalyn, magbabakasyon nga daw sila ng nanay niya. Ngunit sabi naman ni Harry, ibebenta na raw nila yung bahay nila. Nagulat si Annalyn, anong dahilan? Sabi naman ni Harry, keso dahil daw malas daw yung bahay na yon, meron na kasi nangyari hindi maganda. At syempre, kasama ka doon Annalyn. Dahil anak ka na rin ni Dad. Kasama ka nung sa lilipat. Sabi naman ni Annalyn, sana naman kapag lilipat sila, malapit lang din sa Apex o kaya sa East Ridge para naman magkalapit kami ni nanay. At syempre, na-open na rin ni Annalyn na nawawala na nga tong si Tita Irene. At hindi ito alam ni Harry, nagulat siya. Samantalang magkasama sila kanina ng tatay niya, wala man lang itong nabanggit. Ngunit naantala ang kanilang pag-uusap at dumating na nga tong si Regan at may kasamang bisita, si Joyce. At sabi niya, siya raw ang best friend nito ni Irene. Nagpakilala siya kay Dr. Santos. Sabi niya, ikaw kasi ang stepdaughter ni Dr. Carlos kaya ako napatito. Alamin ko lang sana, nakita mo ba si Irene? Hindi po pero nakita po namin siya doon sa isang buron. Ngunit hindi pa po namin nakukumpirma kung talagang siya yun. Kasi nakita po namin ni Ninang saka po ng lola ko na siya po talaga. Sabi naman ni Joyce, totoo nga talaga. Napatay na nga talaga si Irene kasi ilang araw na siya nawawala. Alam mo, ang stepfather mo may kagagawa nito Pinatay niya si Irene. Ano po? Ano po ibig sabihin? Kasi sinasaktan niya dati si Irene. Lagi niya itong sinasaktan, sinasampal, binabalibag. Kaya lumayas si Irene sa poder niya. At ngayon, nabalitaan ko na si Dr. Carlos ang huli niyang taong kasama nung gabing yon.
Kaya alam ko ang stepfather mo ang may kinalaman sa pagkamatay niya. Kumpirmado, patay na nga talaga ang best friend ko. Samantala, nagalit si Harry. Sabi niya, huwag kang magbibigyan ng paratang na ganyan sa dad ko. Dahil hindi mamamatay ang daddy ko. Sabi naman ni Joyce, hindi totoo yun. Samantalang si Lynette ay gusto niya talagang malaman kung sino pa yung tao naghahanap kay Irene kanina. Kasi nga, meron nga dito naghahanap. At sabi nga nung nag-eembalsa, lalaki ho naghahanap sa kanya kanina eh. Moreno, tapos mapanga, matangkad, tapos mukhang desente. Sabi naman ni Lynette, eto ba? Eto ba yung litrato ng lalaking tinutukoy mo? Magsabi ka, tinatanong kita. Magsalita ka, sabi ni Lynette, inulit niya. At napaamin na nga yung lalaki, sabi niya, opo ma'am, siya nga po. Samantala, ipinaglaban nga talaga ni Joyce na may kinalaman nga talaga si Doc Carlos sa pagkamatay ng best friend niya. Ngunit nagtatalo na silang dalawa ni Harry. Pinagtatanggol ni Harry ang tatay niya kasi nga daddy niya to eh. Nagkagulo na sila at inaawat na nga sila ni Annalyn. Sabi niya, Ate Joyce, saglit lang po, mag-usap po muna tayo ha. At bigla na nga nag-walkout si Harry at sinundan ito ni Regan. Samantala, inamin nga ni Joyce na sinasaktan nga talaga ni Doc Carlos si Irene noong mga panahon na yun, nung sila pa nagsasama. Kaya eto na, dumako na nga tayo dito kay Lynette at nakumpirma nga niya na may kinalaman nga talaga si Carlos sa pagkamatay nga ni Irene. At syempre nasagot na nga mga katanungan niya na si Carlos mismo ang pumatay dito. Nag-flashback sa kanya lahat ng mga kasinungalingan na sinasabi ni Carlos na wala siyang kinalaman sa pagkawala ni Irene, na nilooban daw sila ng mga magnanakaw at hindi niya raw ito sinaktan o pinatay. Kaya nagsasabi raw siya ng totoo. Ngunit tinawagan niya si Annalyn dahil maaring umuwi ito ng bahay para bigyan ng babala. Ngunit dahil nga lobat nga cellphone ni Annalyn, kaya umuwi na lamang si Lynette para mag-empake. Nagmamadali siya sa sobrang takot at taranta. Ngunit nahuli siya ni Doc Carlos. Sabi ni Doc Carlos, saan ka pupunta Lynette? Bakit dala-dala mo na agad yung luggage mo? Sabi naman ni Lynette, inanda ko na yung gamit ko para papadali na yung pag-alis natin mamaya. Ilalagay ko ito sa may likod ng kotse natin sa may compartment. Mabuti pa tulungan na kita, sabi ni Carlos. Samantalang si Moira, merong appointment sa attorney na nirekomenda sa kanya ni Doc Carlos. Sabi naman ni Moira, kailangan gumawa ka ng paraan para makalabas na ako dito, para makasama ko yung anak ko. Sabi naman ng attorney, mabigat ang kaso sa iyo ng star witness. Kaya pwede natin mapalabas na guilty ka para makulong ka. Anong klase ka? Sabi ni Moira. Makukulong ako dito? Akuin ko yung kasalanan ko? Sabi naman ni attorney. Kaya nga makinig ka muna sa akin. Sabi ni Moira, hindi ako makakapayag. Kaya nga ikaw ang kinuha ko, attorney. Dahil magaling ka magdepensa. Ngunit sabi nga ni Lynette, o pwede ko rin ba madalaw si Annalyn? Kasi gusto ko muna siyang makita bago tayo umalis mamaya. Tutuloy na rin kasi ako sa bahay namin eh. At para na rin makapagpaalam ng personal kina Chang. Sabi naman ni Carlos, sige, mamaya na alis natin. Kaya sana, dalian mo lang ha Lynette. Saglit ka lang. Saglit lang ako. Pagkatapos babalik din ako agad dito. Sige na Carlos, mauna ka na sa labas. Magsi-CR muna ako. Ngayon, paglabas ni Carlos, pahamak talaga yung cellphone ni Lynette kasi may tumatawag sa kanya. Pinakialaman ni Carlos yung bag ni Lynette. Ngunit sa kasamaang palad, nakita niya yung calling card mismo ng Rohame Funeral Services. So natukoy ni Carlos na nanggaling doon si Lynette para maghagilap ng mga impormasyon. Kaya ito ang dapat natin pakatutukan bukas mga kapuso. Makikilala na nila ang totoong pagkatao ni Dr. Carlos Benitez na nagpakasal siya kay Irene at nagkahiwalay lang sila. At ngayon nagpakasal pa siya kay Lynette. Dalawa ang kanyang asawa. At malalaman na nga nila ng tuluyan na si Carlos nga ang pumatay kay Irene. Ngunit huli na ang lahat dahil hawak ni Carlos ang buhay ngayon ni Lynette. Yan ang pakatutukan natin bukas mga kapuso. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa iyo ng munting subscribe at i-hit mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapuso and God bless us all.